Okay, so dahil Independence Day today, and we're celebrating the 128th Philippine Independence. So, dito sa Madrid, what we did is not the typical celebration na kung saan mag-aalay ng bulaklak, pupunta sa monument, Rizal, and may mga activities. Dito ang ginawa or inorganize ng Philippine Embassy in Spain. Shout out po especially kay Miss Janice na kung saan na-invite tayo to attend a play. So, yung tinatawag na Las Ultimas. So, ayan. So, what I want to share is yung experience. So, unang-una sa lahat, it is my first time to attend or to watch yung ganitong klaseng play. And, well, first time ko ding nakapasok sa ganitong klaseng ganong klaseng theater. Okay? So, hindi ko na kasi inabot yung sa Pilipinas, yung Metropolitan. But I think bukas na ulit siya. So, I'm excited to go there. Kahit maraming kwentong mumu. Biro lang. So, ayun. So, ang ganda nung play. Una sa lahat yung place. So, yung place, sabi nung isang friend natin, si Vince, na very significant and importante yung lugar na yon or yung teatro. Dito kasi sa Madrid, maraming mga teatro. So, kumbaga, they really preserve the culture na mga theater arts at halos dun sa area na pinuntahan namin, may mga magkakasunod na mga teatro doon sa area na yon. And actually, hindi lang doon, kapag pumunta ka rin ng ibang area dito sa Madrid, talagang marami kang makikita ng mga teatro. And yung mga teatro na yon, para lang din siyang sinihan. Kumbaga, kung sa atin, ang pinipilahan natin karaniwang mga sinihan, dito pinipilahan din yung mga teatro. At napupuno din sila. Meron nga sa may bandang I don't know kung anong pangalan ng street, pero malapit siya dun sa monument ni Jose Rizal. So, meron doon na parang isang buong building siya na talagang teatro siya. Hindi siya yung mukha siyang parang isang buong building na sinehan pero teatro siya. So, one time na dumaan ako doon na sobrang dami ng tao. So, ganun silang mag-promote ng kanilang kultura pagdating sa theater arts. So, dun sa pinanood namin na Las Ultimas, actually, it's really saktong-sakto siya sa celebration ng Philippine Independence. Kasi doon parang andun yung storya niya is about paano nagsimula yung colonialism. Okay? And then ano yung mga related na mga events or mga significant events na nangyari dun sa Pilipinas, okay, in particular. And then andun din yung, for example, yung andun din yung pagkagawa nung exposition nung 1887 na i-re-enact siya or uulitin siya or gagawin siya ngayong 2027 or darating na taon. So, isa sa magandang siya, parang teaser. And then, yun, parang it's really about teaching kung ano yung nakalagay or nakasulat based dun sa mga research ng mga historian na kung ano ba talaga yung mga nangyari. Okay? So, dun sa play na yon, parang pinapakita na ito yung nangyari. Okay? Ito yung mga naging influence sa atin bilang Pilipino. At ito rin yung dahilan kung bakit tayo may sineselebrate na Philippine Independence.
But it doesn't necessarily mean na dahil doon, we have to, kumbaga, kailangan nating kamunghian or kailangan nating magalit pa hanggang ngayon. Parang it's giving us the message para sa akin na parang it's just like, ito may nangyari sa yung unfortunate na bagay, then how will you react? So ano yung iisipin mo? Are you going to hate all of your life? Bawa may taong hagawa sa iyo ng isang pagkakamali, or are you going to wala na lang, payaan nyo na lang, hindi mo na lang pansinin, or are you going to move on and continue your life? Parang gano'n. So, hindi rin naman sinasabi doon na dito, na wala na lang din. Kumbaga, may nangyari naman talaga. Pero it's up to us. Okay? How we see it sa buhay natin sa ngayon. Pero para sa akin, siguro ang isa sa mga take ko doon is somehow nandun pa rin talaga yung strong ties natin at yung relationship natin with Spaniards or with Spain. Kasi based on my experience dito, talagang makikita mo or nakita ko kung ano yung napakalaking significance ng Spain sa Pilipinas or vice versa sa lahat ng, siguro I would say mga 70 to 80% sa pamumuhay or sa kostumbre or cultural aspect, meron talagang relationship sa pagsasalita na lang, sa language na lang, being a language teacher. So, ang dami kong mga bagay na nakikita or nadidiskubre dito na parang, yung pala yung ibig sabihin, kaya pala ganito, yung salita din sa Pilipinas is related din pala doon. Okay? But don't get me wrong. So, yung identity natin is bago pa lang din naman sila pumunta or bago pa lang naman magsimula ang colonialism, di ba? Pero na rin naman tayong natin as Filipinos. So, kumbaga meron na tayong tawag dito, meron na tayong mga sarili din nating kultura. So, it's just that siguro during those times, pinag-uusapan nga namin na it's a thing na siguro hindi pwedeng i-compare, na kung halimbawa ang culture ng Western ay i-compare mo sa Eastern. Diba? Parang ganun. So, hindi siya. But, one thing is sure na siguro sa lahat ito, na I would say sa lahat ng mga na-colonize na bansa, bago pa lang pumunta ang mga colonizer nila, meron na rin silang mga naging sariling identity nila na sila yung talagang nandun. So, ayun. Medyo, siguro mas ang hindi pa ganun kalalim dahil hindi naman po ako historian, but I'm getting so much interest lalo sa history natin. So, masaya siya lalong pag-aralan. At masayang alamin kung ano yung nangyari or pinagmulan natin. So, ayan. That's how I celebrated with some people here in Madrid yung Philippine independence natin. So, ayun lang. Ciao.